So sad. Ayun, bumalik na. Yung palabas na yung manok mga kapangil. Lumabas na kanina. Inayaya niya yung mga anak niya na lumabas. Ganda na pisa mo. Konti lang. Lumabas na kanina mga kapangil, nakita ko kasi pinakain ko yung dalawang bake natin. Palabas na. At kukunin ko sana para ikulong na lang, pero bumalik. Ayan. Yan, so kapag lumabas siya tuluyan mga kapangil, kukunin natin at ikukulong natin para mabuhay yung mga anak niya. Kasi kapag ganitong panahon, siguradong risky sa mga sisiw yung yung paglabas. Mamamatay at mamamatay sila mga kapangil. Meron pa dyan. Tapos yung dalawa dito. May dalawa. Tapos may sapa doon sa ilalim. Eto, napakaraming nito noon napakaraming itlog nito. Siguro kinain ng aso mga kapangil, kasi ang itlog niyan ay 14 noon. Yung nakikita kong na-hatch lang ay 4 lang, nasa 5. Siguro hindi yung iba buo pa. Pero yun lumalabas na siya mga kapangil. Gusto niya nang lumabas 4 lang talaga mga kapangil. 4 lang yung napisa. 4 lang talaga. Nabulok yung iba mga kapangil. Kasi malamig. Siguro dahil malamig yung panahon. Masyadong hindi sila nakakapag-hatch ng hindi sila nakakapag-incubate ng maganda. At sana mga ganda pa. Meron naman dyan. Tapos meron pa dyan. Gusto na kayo? Lagi kong inaabangan tong mga to Yan yung mga magiging puhunan natin. Puhunan natin dun sa farm. Yung kahapon na yon, yung manok ngayon kanina, yung manok kanina, ngayon yon, yung kahapon yon. Mga kapangil, so ang vlog natin kapag sobrang tag-ulan, tignan nyo yung natin, napakaraming tubig na naman yan. Kahapon wala yan mga kapangil. Ay nako mga kapangil, pag umuulan talagang 2 araw equals 1 vlog yon mga kapangil, para makapag-ipon-ipon tayo ng vlog na medyo mahaba-haba, kasi yung minimum ng vlog natin dapat 20 minutes mga kapangil, para naman okay naman, mahaba-haba. So okay lang din na 15, pero mukhang sa akin parang kulang kako. So kapag tag-ulan, sobrang tag-ulan, 2 araw, 1 vlog lang ang nagagawa natin mga kapangil, dahil nga mas lesser yung yung activities natin. So ito yung mga kapangil, yan, ito yung mga cauliflower natin. Tignan nyo, mahaba na din sila mga kapangil. Palabas na yung ikalawang dahon. Ito kasi seed leaf yan mga kapangil, seed leaf to. Tapos yung ikatlo doon na, palabas na din. Meron na din nakalabas. So update din tayo mga kapangil sa tanim nating yung transplant namin ni Kuya Jeff na tawag doon, Chinese cabbage mga kapangil. Yes sir, ayan. Yan sila. Yan wala pa siyang sign ng insekto sa talbos mga kapangil. Ito sila, nagre-recover. Yan, hindi pa namin nasalpakan ng abono yan kahit minsan mga kapangil Ito yung sign ng ng insect. Ito may insekto to.
Pero wala pa siya sa talbos mga kapangil. Ay hindi, nabulok. Pero wala siya sa talbos, so wala siyang insekto. Maybe yung insekto na yon ay naging ano na, butterfly na. Pero yun pa lang naman ang nakita kong ganyan. Ito wala pa naman mga kapangil. So yan, medyo maganda yung ano, yung mga tanim natin na Chinese cabbage kahit hindi na sprayan, hindi na-sprayan natin ng ano, ginagawa nating microorganisms. Yun lang ang ini-spray natin mga kapangil, yung kinukulture ko na bacteria. Yun lang at yun lang mga kapangil. Tapos yung insect pest repellent na ginawa ko din na organic, yun lang ang na-spray natin. So pure organic mga kapangil, no, muna. Yan, ewan ko lang sa tag-araw kung magagawa natin yon. So ito mga kapangil, tapos organic fungicide, yun, nagagawa din ako ng ganyan mga kapangil. Kaso nga lang ngayon ay expire na yon dahil 1 month lang yon na magagamit. Hindi ko nagamit lahat mga kapangil, kasi pag ginamit ko lahat sobra na, mamamatay yung mga tanim. So ayan, praise God, thank you Lord, dahil yung mga akala ko dati na hindi na gaganda na mga repolyo natin, gumanda na, walang Diyos mga kapangil. Tapos yung cauliflower doon gumanda na din, at yung mga broccoli gumanda na din, yung mga seedling natin yan. Although marami talagang hindi tumubo, pero marami tayong natutunan dyan mga kapangil. Sobrang marami tayong natutunan sa ano, sa cauliflower at saka repolyo na nakasidling sa direct, wala sa seedling tray. So marami tayong natutunan. So just to back up ulit mga kapangil, yung tag-ulan dito sa amin, see that? Dami niyan mga kapangil, no? Ang daming tubig niyan, no? Sa kabila, oh, puro tubig yan. Ayan, so yan, maganda-ganda. Okay, thank you Lord, dahil yan, nakakapag ano tayo, nakakapagpatanim tayo. Lagi kong sinasabi, hindi sa akin to, hindi ko sariling kaalaman to mga kapangil. Yung mga natututunan natin ngayon ay galing din diyan sa ano, galing din sa Panginoong Diyos mga kapangil. Lahat ng natututunan natin sa ginagawa natin araw-araw, galing yan sa Panginoong Diyos mga kapangil. Kasi dinidirect tayo, yung alam natin hindi yun yung alam natin, redirect tayo. Kasi marami akong marami akong natutunan na dati kong ginagawa na mali pala sa farming. Hindi pala ganun sa farming mga kapangil. Yung dati kong alam, although sa pakwan marami na akong naisip na mali na ginawa ko noon sa pakwan mga kapangil. Ayan, so yung mga malamang yung mga tinuro ko sa inyo noon na mga technique sa pagpapakwan ay may mga mali. Siyempre meron ding tama, may mga mali mga kapangil. Kasi wala namang perfecto. Although ngayon marami pa ring ngayon marami pa ring hindi tama na nagagawa. Pero napapansin ko na marami tayong natututunan. Maraming natututunan mga kapangil. Ito yung Chinese. Ito yung bell pepper natin na direct sa tag-ulan. Solanaceous yan, kailangan niya ng araw. So ito, talong, ganyan. Hindi laki ng maganda yung solanaceous crops sa tag-ulan mga kapangil. Pero yan, ito walang sign ng nitrogen deficiency mga kapangil. Although hindi natin nasalpakan ng abono. Yan, proud to say. Yan, ito din mga kapangil, oh. Thank you Lord Almighty. Siya lahat ang dahilan kung bakit may nagpa-farm tayo lagi. Okay. So papalusot namin sa pakwan. Papalusot kami sa pakwan. Kahit nga sa sa mga tanim natin na to, patola, mga pipino, mga kapangil. Palusot lahat yan mga kapangil, kasi mahirap talaga yan sa tag-ulan na walang araw. Okay? At sino namang matinong tao mga kapangil na mag-i-spray kapag umuulan? Hindi tayo matino mga kapangil.
Nag-i-spray tayo ng umuulan. Yung iba sa ini-sprayan ko mga kapal, may tubig pa. So, nakakatawa mga kapal. Kaya ituloy ko kaya mga kapal. Sa tingin nyo, umulan eh. Okay, tuloy na lang natin. Oh no, kawawa siya. Ang sakal na mga kapangil, yung bungang maliit. Oh no. Tibay ng tendrils, no? Tawag dito sa pumupulupot na to, tendrils. Nagsisilbing kamay nila paakyat mga kapangil. Matibay yan. Parang ano lang yan, parang hindi lang matibay, pero sobrang tibay niyan. Dati ang alam ko dito mga kapangil, pag tinanggalan mo yan, huwag mong ilalagay dito sa baba, kasi pag nabulok yan magkakaroon ng sakit yung tanim na ano, na patola. Kasi ngayon mga kapangil, dinidisregard ko na yon. Sorry sa inyo. Ayan. So ito hindi ko tatanggalin to kasi matibay naman. Ay maganda naman, mahaba yung kanyang ito node. Haba niyan mga kapangil. Okay naman yan. So ito may bunga na din siya. Yan isa. Tapos male flower yung nasa dulo. Tapos ito yung ay female flower yan kasi may bunga. Ito yung male flower. Tapos dun sa papakunan namin may nakita akong kumapit na honeybee mga kapangil. Dun sa papakunan natin may honeybee dun. So pag hindi yun umalis ay makakatulong sa atin yun na ano, makapagpalaki ng bunga ng pakwan. Yan o. Tsaka makakapagpatuloy. Yan o. Yan o, yan o. Isa, dalawa. Saan node ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 node mga kapangil. Bumunga na siya. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Diretso na. Okay, maulan no, tignan nyo. Hirap nito mga kapangil oh. Lubog na lubog sa ulan. Tumubo sila, umuulan. Lumaki sila, umuulan. Mamumulaklak silang umuulan. At syempre, mamumunga silang umuulan. Okay. Yan, linisan natin to mga kapangil. Magtatanim tayo dito ng ano, alokbati. Dito ko napili dahil yan basurahan to mga kapangil nung hindi pa namin tinatamnan to. Linisan lang natin. May nakita ako doon na alokbati. You know, may taro plant na dito. Ito. Tanggalan lang natin para maganda siya. Yan, basura nga mga kapangil.
Hindi natin alam kung sino nagbasura dito. Yun, taro roots. Root crops mga kapangil. Gabi. Ay syempre, ang ilalagay ko dito mga kapangil, repolyo, para may parang pathway mga kapangil, no? Repolyo tayo dito. Tapos doon, repolyo din mga kapangil. Para may style ba yung dadaanan ba? Diyan naman yung patola ay yung ano, lugbati. Maganda pala yung ano, mga cauliflower mga kapangil, tsaka ano, repolyo. Kahit saan itanim pala, parang imagine nyo kung saan saan lang pwede itanim, di ba? Yung cauliflower parang ano lang din, parang halaman. Pinakita ko dong alokbati. Hindi natin mamaya. Parang hindi na mainit ah. Pansin ko ah. So total, ito naman mga kapangil, ito namang cauliflower ay broccoli ang pinaka-konti ng ano natin, similya natin o seedlings natin. Similya kasi sa Ilocano. Dito na tayo kukuha mga kapangil, no. Konti lang naman yung ano ilalagay natin. Ayan. So ito siya. Apat yata yon. So apat ako kukunin natin. Cauliflower. Ito nawagwag na sa init ay sa hangin. Yan. So napansin nyo ba mga kapangil, yung unang pag-transplant ko, tinanggal ko yung dahon ay yung ugat, yung lupa sa ugat. Ngayon, tapos maliliit pa noon. Ngayon, yung kinukuha ko na yung mga malalaki na mga kapangil. Tapos kinukuha ko na din yung pwede palang ipang design to sa mga bahay-bahay. Cauliflower. Apat yan. Tapos isa pa. Ang dami nating pagtatamnan pero doon pa no mga kapangil. Relax. Yan, i-relax lang. Nasasama yung iba. Isa. Ayan. So, tanim na natin. Tanim na natin mga kapangil. Yes, thank you Lord. Nagre-recover na nga silang lahat mga kapangil.
Yung sinasabi yung recover na yun. 5 ba? 4 pala mga kapangil. 4 sila. Di ko nalagyan ng organic yan kasi mataba naman mga kapangil. Mataba naman tong lupa. Lima pala yung butas. Huwag nyo lang pansin yung basura mga kapangil. Tatanggalin na lang namin yan kalaunan. Lima, isa pa, walang isa mga kapangil. Sunod dito sa cauliflower. So ito may mga alokbati dito na wala na, laos na. Pero syempre kapag may malalaos na mga bunga, mga tanim, may bunga yan mga kapangil. So titignan natin sa ayan oh, sa ilalim yun oh. Ayan, tumubo na nga. Ayan, alokbati alokbati mga kapangil. So itatamnan natin yun oh. Yan, oh. Itatamnan natin si Penggay tsaka si Kakuks. Gustong gusto nila yan mga kapangil. Ay, hindi pa pala si Penggay kasi hindi pa niya natikman. Ayan, pinag-uusapan lang kanina namin ni Kuya Jepton na magtatanim kami ng alokbati. Sakto naman na mayroon dito. Yan oh, mga tumubo na. Yan oh, may mga ugat na din. Lagay na lang natin sa sa lupa okay na yan. Yan oh, mga buto. Kunin lang natin itong mga buto. Yan oh, mga buto na yan. Yan na yan mga kapangil. Ayan, paano sila? Tubo sila. Ayan, dumihin na lang natin para may pambenta mga kapangil no? Ayan. So maganda, mas maganda para sa akin lang. Para sa akin mas maganda yung galing mismo sa buto. Para sa akin mas maganda yung galing, aray ko, sakit, tumugo. Yan, ano ba yan, sakit. Para sa akin sakit. Sakit. Para sa akin mas ang hapdi yung sa kuko, sa ilalim ng kuko, sakit mga kapangil, sugat. Para sa akin mas maganda yung galing sa buto mga kapangil kaysa yung cuttings na itanim. Mas maganda yung buto. So marami yan dito, matik yan si daming bunga naglalaglagan na yung mga bunga So yung mga mawawagwag, mga malalaglag, tutubo na naman yan automatic mga pangil. Yan, dami dito. Ayan. Hi. Yun, syempre itanim na natin itong mga alokbati.
Mataba yung lupa ngayon dito. Hindi nagagamit. Ginagamit lang ng mga basura. Tapos yung mga buto, ihasik na lang natin dito Ano pa itatanim natin mga kapangil? Since free naman tayo na magtanim dito ng kahit suggest kayo. Tanim natin lahat yan. Basta tutubo, tanim natin. Padami tayo ng alokbati. Ay! Sinong may favorite sa inyo ng alokbati mga kapangil? Favorite ni Kahooks to. Actually, hindi ako kumakain dati nito mga kapangil. Ayaw ko yung lasa, tsaka yung amoy. Pero si Kahooks, napakain niya ako ng ganito. Pati si Tatang, ayaw ng ganito. Hindi ko alam ngayon, pero mukhang ayaw niya pa rin hanggang ngayon. Tapos dito natin ipapagapang mga kapangil. Lilinisan namin yan, pati ito tanggalin namin yan para itong basurahan matanggal na din dyan. Mahal ng alokbati dito sa amin mga kapangil kapag nagkataon na walang ibang nagtanim. Gusto ko pang itanim yung hindi pinapansin dito na tanim mga kapangil, yung upo, hindi pinapansin dito yon, neglected na tanim. Kung makapagtanim tayo ng marami maganda din yon. Yung mga 40 pesos ng isang piraso dito sa amin mga kapangil medyo maganda-ganda din yung presyo. Sana yung mga may buto, alam lang. Okay, salamat sa panonood mga kapangil. Kita-kits tayo bukas. Hindi pala, kasi babysitter ako bukas mga kapangil. So maglalaba si Kahooks. So sa Lunes lang. Bye bye.